Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 19. Generational Success or Problem. Ahaziah na titalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Chronicles chapter 22. Sabi po ay, Ahaziah, King of Judah. The people of Jerusalem made Ahaziah, Jehoram's youngest son, king in his place, since the raiders who came with the Arabs into the camp had killed all the older sons. So Ahaziah, son of Jehoram, king of Judah, began to reign. Sa verse na ito, makikita natin kung paano naapektuhan si Ahaziah ng mga decisions at influence ng mga naunang generation bago siya. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, a grandfather's decision can become the grandson's downfall. Ang mga maling decisions ng mga naunang hari, lalo na ang influence ni Ahab at Jezebel, ay nakaapekto hanggang sa susunod na generation. Si Ahaziah ay lumaki sa maling environment at maling influence, kaya napunta rin siya sa maling directions. Ipinapakita nito na ang ginagawa natin ngayon ay hindi lang tungkol sa atin. Ang decisions natin ay pwedeng makaapekto sa future ng pamilya natin at sa mga susunod sa atin. At ganito rin sa totoong buhay. Ang magandang values ay pwedeng maipasa pero pati rin ang unhealthy habits at wrong patterns. Ang second, a decision can cause a generational success or problem. Isang decision lang minsan ang pwedeng magbago ng direksyon ng isang pamilya. Pwedeng maging simula ito ng blessing o simula ng problema. Kaya mahalaga ang wisdom sa bawat choice na ginagawa natin ngayon. Bawat act of obedience, faithfulness, honesty, at love ay may impact na mas malaki kaysa sa iniisip natin. At ganoon din ang bawat compromise at disobedience. Ang pangatlo, a covenantal relationship requires covenantal faithfulness. Ang relasyon sa Diyos ay hindi casual relationship lang. Ito ay covenant, may commitment, loyalty, at faithfulness. At sa kwento ni Ahaziah, may kita natin kung ano ang nangyayari kapag ang tao ay lumalayo sa covenant na iyon. Pero ipinapakita rin ito na seryoso ang Diyos sa relationship niya sa kanyang people. Gusto niya ng pusong tapat at gusto niya committed sa kanya. Ang devotion na ito ay paalala na ang buhay natin ay may epekto hindi lang sa present kundi pati sa future generations. So ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Anong klase ng legacy ang iiwanan ko? Legacy ba ng faithfulness, wisdom at obedience sa Diyos? O legacy ng compromise at wrong decisions? Dahil maaaring hindi natin agad makita ang epekto ng choices natin ngayon. Pero may mga susunod na generation na makakaranas nito. Yun lamang po.